unit. Maraming unit doon. So yun nga, problema ko sa pera. Then, good thing, I received a call from my former boss at sinabi sa akin nung time na yun na, Cesar, si Antonio, bigay naman tayo ni OR. So, ibig sabihin na may OR kami komisyon. Wala akong alamin kailangan kong may OR during that time. But, thankful na muna, meron akong in-OR sa oras na yun. So, naitawid si Judith. Then, inisip ko, kasi hindi ko alam yung rin eh. Hindi mahimay ko kung paano ko nag-come up sa ganung benta. So, ganito rin yung pinagsimulan niya. I attended the General Assembly sa developer na yun. Nag-aral ako ng project. Nag-motivate ako sa assembly na yun. Tapos nag-benta ako. And the rest is history. Kaya naitawid ko si Judith. So, pinanakpan ko yung sarili ko during that time. Kasi kung hindi ko ginawa yun dati, paano na ako during that time, di ba? So itong bagay na to, itong business na to, later on, it will be discussed by my team. So without further ado, I will turn over the floor to the presenter of the project, Misa Palillo. Yan. For the Grand Series, you have the Rojas 132 Rojas Boulevard, Grand Riviera Suites, Grandview Tower, and the Grand Towers. So, yung GTT po, yung didiscuss ko for today. So, itong GTT, which is the Grandview Tower na nakalocate po siya sa Pasay. Malapit po sa Nagina. So, kaka-turn over lang po na last January 2025, pero may mga unit owners na po tayo nakatira doon at the same time. Mayroon na tayong commercial doon, which is the Maritime po. So, yung Maritime po, nagbibigay na din sila ng flyers sa labas. So, next. Sino po familiar sa location ng Grandview Tower? Ma'am Lima. Familiar ka ba? Cartibar. Sino po nakapunta ng Cartibar na? Cartibar sa Maynila. Sa Maynila po. Pasay. Bibili na ng mga food for pets. Fish. Fish yan. Mga exotic pets yan. Tago, mga pirana. Yan. Meron dyan mga. So, ito po ang location natin. Location po ni Grandview Tower. Nasa gitna po siya ng Makati, Pasay, Parañaque, Manila. Ayan. Kung makikita niyo po, ito ang Hipuyat, and then ang Taft Avenue is nandito sa right side. Ito. Yan, dito. Taft po yan. Nilalakad lang po yung Hipuyat Station, then ito yung Rojas Boulevard, dito sa may left side, dito yung World Trade Center. So ito yung familiar po ba kayo? Sino po nakapunta na ng Sofitel? Sofitel. Seaside Dalpak, Seaside. Seascape, yan. Amazing Theater, nakikita CCP, di ba? Yes. Kung mapapadaan po kayo ngayon dyan, ito sa area to, ito. Binatakunan na po ng lupa yan. Reclamation project po. Mamaya i-discuss din po namin yan kung bakit maganda rin yung location ng project natin at malapit tayo sa mga future development. Yes po. So, makikita niyo, malapit lang din yung Star City dito from, ayan. Yung may mga, pwede natin sabihin sa kanan sa malapit na entertainment cities, which is the Star City. At the same time, malapit lang dito yung mga hotels na casino. So, yun yung pinaka-main point na pwede natin ibigay sa clients mo. Yung mga, especially yung mga pera ng clients na yung casino, pwede natin ibigay. Ayan, ito din, malapit din yung GTT sa NAIA Terminal 2. So, pwede din natin ibigay ito sa mga kakilala natin from abroad na gusto bumili ng bahay dito sa Pilipinas o yung mga kamag-anak natin na may mga nagpakasal sa mga sa mga katagayon. Kaya, pwede din natin i-offer itong DPT kasi malapit na siya sa NAIA. At the same time, pwede din natin
yun, katulad nga ng sabi niyo yung mga kakilalahan, mga naprocess, sa magkaka. Ayaw, malapit rin ng process sa USS. Actually, ma'am, yung US Embassy na yan, may project pa tayo, nakawag din nila siya. At pakilala ko lang, ma'am, may hawak po ng Grand Riviera Suite natin, si Miss Charlene Chanco. Ayan, ma'am siya. So, si GRS tawag namin doon. Harap po siya mismo ni US Embassy. Ayan. Ayan lang po, malapit lang din siya sa Star City. At the same time, sa Lasal. Ito, pwede din natin itong i-offer sa mga students na gusto magbumili ng condo na malapit sa Lasal, Carlahat. Tapos pwede din natin itong rent to own. Kasi may mga students doon na naghahanap ng rent to own na hindi kaya bumili ng bahay. So pwede natin siyang gawing business din. Add ko lang po, bakit ko inad si Lasal na medyo isang station away siya? Dahil meron pong mga nag-i-inquire for rent sa amin na estudyante ng Lasal. Dahil dito sa area ng Lasal mismo, medyo puno na sila. Wala na silang mga marentahan. Medyo malayo na rin. Kaya maabot na rin sa amin yung ating market ng renta. Ayan, next. Ayan, may mga malalapit tayo na medical center. At the same time, LRT Hill po yan. Ayun nga po, example ko si Ma'am Ilma. At message siya sa akin, malapit lang ba dito yung Grandview Tower from the Hill po yan? Kasi nasa Hill po yan siya. Sabi ko, opo ma'am, malapit lang po yan. Tapos, pagdating niya, ma'am, itinanong ko siya, ilang minutes yung biyahe? Yung lakad. Yung walking time niya. Wala pang 5 minutes po, nakarating na siya sa JPT. So, from Hill po yan to JPT, wala pang 5 minutes. So, madali po ang biyahe sa JPT, actually, paglabas din po ng JPT, traffic area po kasi siya minsan, pag rush hour. Kaya may mga dumadaan bus, nasa main road kasi siya ng nasa main road po kasi siya. Ayan nga po, very accessible siya sa public and private vehicles. At the same time, malapit siya sa TAF, which is 200 meters away from Grandview Tower. And yung Rojas Boulevard naman po, which is dito din yung isang project namin, 630 meters away lang siya. Ayan po. Itong mga nakikita ng hotels and recreational establishments, tulad ng Soler, Manila Hotel, City of Dreams, Conrad, Diamond Hotel, etc. Malapit lang po siya sa GVP. So, yun nga po, yung mga pero kahit naman lahat naman tayo gusto nagkakasino. So, pwede natin i-offer to sa clients na malapit lang po mga establishments. Isa po yun. Nagkakasino. Nalipanig po. Ayan po. Na-discuss natin yung mga malalapit sa GVP. Discussing naman kung ano yung nasa loob mismo ng GVP, kung bakit dito pwede bumili si client, kung ano yung pwede natin i-offer sa magiging clients natin kung bakit sila bibili sa GVP. So, sa GVP, we will be having commercial spaces. So, yung first and second floor doon is for commercial. So, meron doon supermarkets, bank centers, dining establishments. At the same time, meron doon mga bayad center, PPI, diba? Magkakaroon ng PPI po doon sa commercial space natin sa GDP. Yung mga nakapag-commit po kasi dun sa furnace natin na commercial, ang unang nakapagtayo kasi, sinuwa tayo massage pa lang. Pero kung nag-commit sa ground floor, yung Robinson's Easy Mart Grocery. So may grocery na sa baba. Then merong water refilling station, saka laundry meron ako. And then Japanese restaurant, saka coffee shop na rin. So inaantay na lang natin kailan sila. Saka yung Robinson Supermarket po. So hindi nyo na kailangan lumabas para mapili yung mga Everything is within your everything is within your reach. Bababa ka lang ng unit nyo, nandun na lahat. So, as I discussed earlier, ito yung first
perspective of the Grandview Tower. Kasi ngayon, konti pa rin yung commercial. Pero in the future, magiging ganito na po. Kasi nakasa. Sila Merlina po. Nakabihan ko siya isang unit na ngayon. Kailan lang yung isman na. Dito lagi mo, makikita ko dito. Wala na. Lumipat siya doon na lonely lang dito. Wala siya kasama kasi. Tapos, meron tayong four floors for parking. So, and then we have, meron tayong diba, pay parking. Meron din tayong pay parking for sa mga tenants, ay sa mga area. Bali yung parking natin from basement to basement 1 hanggang yung sa labas for mall, ano siya, yes. So, mag-start na residential natin, second floor hanggang 6th floor. Hindi ba okay lang? Ito po, itsura ng first floor. Ayan. Sobrang laki niyan, ma'am. Parang may mall ka talaga. Yan. Diyan si Robinson CC Park. Dito sa taas si Wata. Yan, sa taas na yan. So, makikita nyo may sariling elevator yung commercial. So, basement po lang siya, second floor. Kasi hindi basta-basta makakapasok sa residential area ang mga guests. Kailangan may keycard access ka. So, mag-start siya sa parking, lobby, elevator, hanggang sa... Then, ito po yung video for the second floor. Natatayuan din ng commercial. Sobrang laki na talaga. Tapos kung nakikita nyo, may harap yung for residential, residential. Yeah, so, hindi basta makakapasok yung mga bibili sa commercial sa residential kasi may harap po siya and may gardens. Ayan po yung loob ng residential. So, ang block off natin kapag may sasakyan si Ryan, sa second floor siya. So, yung mga unit owners, your clients, meron silang sariling drop-off sa